Hindi nagmatch ang ilan pang hibla ng buhok na na-recover sa abandonadong SUV sa Batangas City sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon ayon sa CIDG. Samantala nakatakdang humarap sa piskalya ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon sa December 19 at January 9. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang posibleng makuhanan ng biological evidences na posibleng mag-match sa mga DNA samples na nakita sa pulang SUV. Matapos ang isinagawang forensic investigation ng mga otoridad sa ilang biological evidences na nakuha mula sa abandonadong SUV na ayon sa mga testigo ay pinaglipatan kay Catherine Camilon, may iba pang hibla ng buhok ang nakuha mula sa sasakyan na hindi nagmatch sa DNA profile ng mag-asawang Rosario at Relmer Camilon, ang mga magulang ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Tingin ng CIDG-4A, posibleng ang mga hiblang ito ay sa mga lalaking umano'y naglipat kay Catherine sa sasakyan. Meron pang continuing processing doon sa red and other hair strands. Iyan ang patuloy na na-exploit nating forensic unit as to whom those other hair strands belongs. No? Kami naman dito ay nag-aantay pa rin sa result ng exploitation and examination ng forensic group. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng forensic unit ng Camp Crame hinggil dito. Samantala, sa December 19, 2023 at sa January 9, 2024 nakatakda ang preliminary investigation sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inaasahang haharap sa piskalya ang itinuturing na pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro. Wherein the complainants, including the witnesses, will appear before the prosecutor's office to affirm their statements given to us dito sa CIDG-4A. And that will be the process, and it will be followed on the January 9, 2024 na another hearing. Depende po yan sa gaano itatagal yung preliminary investigation para makita kung meron bang probable cause. Pinaghahanap pa rin ng otoridad ang driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Samantala, sinampahan na rin ng kasong carnapping ang dalawa pang sibilyan na huling may-ari ng SUV na gamit ni Camilon bago siya mawala. Tikom umano ang mga ito kung paano napunta kay Catherine ang sasakyan. Sinampahan ng Highway Patrol Group yung mag-live-in partner na taga Rizal. They were the ones who executed the deed of sale between the registered owner with deed of assumption dun sa mortgage financing or payment. Hinahanap pa rin ang nasabing SUV. Nananatili naman sa restrictive custody ng Police Regional Office Calabarzon si Police Major Alan De Castro. Ivy, ayon sa CIDG-4A, nakapagpasa na ng counter-affidavit si Police Major Alan De Castro na nakatakdang humarap sa piskalya sa December 19 para sa nakatakdang preliminary investigation na may kaugnayan sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.